Pagkwentuhan na natin kung ano yung mga natutunan ko nung napanood ko yung How to Make Millions Before Grandma Dies. So, kailangan mo talaga maging mabuti sa lahat ng tao sa paligid mo kasi pagdating ng panahon, hindi mo alam kung sino yung makakatulong sa'yo. Pag mana pala ang pinag-uusapan, mana, pera, kahit magkakapatid kayo, nag-iiba ang timpla. Meron talagang isang anak sa pamilya who loves genuinely. Oo, no buts, no ifs. Alam mo yung feeling na pag wala ang lahat, nandyan siya. Or kahit may kailangan siyang gawin, kaya niyang i-bend over everything para lang mag-assist sa family. When you love genuinely, i-reward ka higit pa dun sa gusto mo sanang makuha. Hello mga te! Ayan, kumusta po kayo? Nagbabalik na naman ako para sa isang panibagong kwentuhan. Alam kong medyo late na to, pero feeling ko never tong magiging late na topic sa buong buhay natin. Yon. Sino pa ba dito hindi pa nakakanood ng How to Make Millions Before Grandma Dies? Oo. Napanood ko siya mga te, tapos naalala ko lang kanina nung nag-open ako ng notes ko. Naglagay pala ako doon ng mga realizations and lessons learned ko nung napanood ko yung movie na yon. Sabi ko, dapat i-video ko to. Kasi baka mamaya pare-pares tayo na nafe-feel and at the same time, para siyang archival sa akin. Nandito lang siya sa channel ko, tapos maaalala ko kasi for life's lessons to. Kaya naman, pagkwentuhan na natin kung ano yung mga natutunan ko nung napanood ko yung How to Make Millions Before Grandma Dies. Siyempre, una na doon mga te is yung na-realize ko, pag tumanda ka at nagkasakit ka, magtuturuan na kung sino yung mag-aalaga sa'yo. Hindi naman dahil sa ayaw kanilang alagaan or what, pero siguro by that time, may mga sarili na responsibility sa buhay nila. May mga pamilyang kinukonsider, hindi tulad nung pwedeng itutok sa'yo yung panahon. Siyempre, ang sickness din natin yung maiiwasan kung hindi natin ipe-prevent, di ba? So, na-realize ko, habang maaga, dapat mag-ready ka. Mag-ready ka in such a way na kung mag-isa ka mang magkakasakit pagdating ng panahon, kaya mo i-cover yung sarili mo. Hindi dahil nagsiself-pity ka, pero paghahanda na din. Kasi for example, may mga kapatid ka, may mga pamilya sila, may mga baby sila, takot silang makompromise din yung health nila pag sila yung tumambay sa hospital. Might as well, naka-impok ka, alam mo yun? Pwede ka magbayad ng professional nurse mo ng kung sino man na pwedeng magbantay sa'yo. At least, everybody happy. Oo, for sure naman lahat sila gusto yung kagalingan mo. Yung gumaling ka, gusto maging okay ka, pero talagang may mga bagay na hindi nila kayang isakripisyo ng sabay-sabay, hindi mo masabi yun. Kaya mahalaga talaga na habang maaga, naghahanda. Naalala ko tuloy sabi ng doktor ko kasi nagpa-check up ako recently. Out of nowhere, sabi niya, kumuha ka ng insurance. Akala ko pa, para sa family ko kasi laging ganun, di ba? Sabi niya, hindi, para sa'yo. Tapos kagabi, na pag nilay-nilayan ko, oo nga, no? Kasi ayoko ding maging burden pagdating ng panahon na mamumblema sila kung paano ka mapapagamot. Ang hirap, ngayon pa nga lang, ginto na di ba? Paano pa by that time na medyo susubukin na tayo? Alam mo yung gano'n. Siguro other way is, yung kasabihan na prevention is better than cure. Kung may chance ka pa ngayon habang bata ka or may panahon pa, pwedeng baguhin mo yung lifestyle mo Yung kinakain mo, yung stress lalo kasi magkakasakit nagkukos siya ng sakit. I don't know, naririnig ko siya recently. Kasi mahirap pag may sakit ka nga. Totoo talaga yun. Kahit nga ngayon ako pag may sakit ako, nagsiself-pity ako Pag nasa hospital ako, mag-isa, ganyan. Hindi ko naman masisisi yung mga taong malapit sa akin na hindi nila kayang, alam mo yon, magbigay ng oras para to look after me kasi may mga sarili din silang buhay. Kaya ayun, na-realize ko, you have to tend for yourself. Kailangan ready ka. And ngayon lang, habang nag-video, na-realize ko, kailangan mo talaga maging mabuti sa lahat ng tao sa paligid mo kasi pagdating ng panahon, hindi mo alam kung sino yung makakatulong sa'yo, kung sino yung aagapay sa'yo. And health is wealth. Kaya ngayon pa lang, mag-ready, alagaan ang sarili, magdasal. Lagi yun Eto pa, isa sa mga natutunan ko doon, mga tiis yung mga parents natin, Pag tumatanda na sila, ang mahalaga na sa kanila yung time, yung nakakasama nila tayo, yung buo yung pamilya, yung kahit simpleng salo-salo. Naalala ko dati, nasasabi ko na rin to sa iba kong video, dati pag nag-aaway-away kami nung maliliit pa kami, lagi kami sinasabihan ng papa namin, kayo mag-away-away dahil pag malalaki na kayo, hindi na kayo lagi magsasama-sama. Kaya ngayon, na-realize ko na mahalaga pala talaga sa kanila na yung panahon. Nalulungkot na sila. Siyempre, halimbawa, yung isang bahay, yung family home nyo, dati nandun kayo, magulo, ganyan. Tapos nung tumanda, lumabas na lang tunay na mundo. Yung absence,
nung dating meron, nalulungkot sila eh. And yung emotions kasi natin, malaking factor siya sa health natin eh. Pag happy heart ka, happy life. So, sana kahit gaano tayo ka-busy, maghanap tayo ng time para magsalo-salo, madalaw yung parents. Hindi naman kailangan magarbo eh. Merong pwedeng kumain lang, may alamang ka dyan, may alamang ako dito, pero yung uric acid, kwentuhan, oo. Wala naman bayad, yung ikwento lang natin kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. It doesn't mean naman na kailangan updated sila or what, minsan kailangan lang nila ng kausap. Masaya sila dun eh. Tsaka mahirap, pagdating nung araw, may isip mo na ako, dapat pala, nakipagkwentuhan na ako every Sunday. Let's all find time to be with our parents, to be with our family, mga kapatid, mga tito, tita. Kasi pag tumatanda ka, totoo pala talaga yung time is gold. Dito siya nag-a-apply. Oo, walang value yung kahit anong garbo ng buhay. Pagka feeling mo, hindi mo na nakakasama yung mga dating lagi mo namang kasama. So, ibalato natin yun sa mga parents natin. Nabigyan natin sila ng panibagong mga happy memories. Ayan, with us, di ba? Alam nyo, mga te, nung napanood ko din yun, totoo pala talaga, no? Isa to sa realization ko. Ang mga nanay, kahit sa mga pinakamahihirap na sandali ng buhay nila, mas iniisip pa rin nila yung mga anak nila. Lagi silang nagpe-pray for their children. Oo, kahit in sickness, kahit yung gutom sila, basta everything, laging yung prayers nila para sa mga anak nila. Ang solid, no? Kaya tuloy naiisip ko yung ang nagliligtas sa atin sa buhay natin, ito ay mga dasal ng mga magulang natin, especially ng mga nanay natin. Naalala ko tuloy yung sinasabi yun sa akin dati. Baka kasi mama din na nagsabi nito sa akin. Maging mabait kayo sa akin para i-blessed kayo. Hindi ko alam kung budol yun, pero alam mo kahit hindi niya yung sabihin, ginagawa namin yun. Hindi dahil sa gusto naming swertein kami sa buhay, kundi hindi pa man kami sinswerte. Gusto na naming maging blessed para masuklian namin yung pagmamahal or yung mga pangako na binibigyan natin ng bata. Naalala nyo, di ba? Yung bata ka, nangangarap ka, mami, nanay, mama, pag ako yumaman, papatayuan kita ng loto. Gano'n. O kaya bibili kita ng bahay. O kaya o-orderin mo sa Jollibee lahat ng gusto mo. O kaya bibili ka lang, hindi ka titingin sa presyo. Alam mo yung ganun. Pero ang solid, iba talaga pag ang nanay ang nagdadasal. Grabe lang, nung nanonood ako nun, kahit mag-isa na lang siya, kahit may sarili na yung buhay yung mga anak niya, iba-iba nga eh, diverse nga masyado. May anak siyang well-off, may anak siyang medyo lumis ng landas, may anak siyang middle lang, pero lagi niyang pinagdadasal. Lahat ng dasal niya ay para sa mga anak niya. And alam nyo, may singit ko lang. Malaking bagay po pag nagdadasal tayo para sa ibang tao. Katulad niyan, isa yung inspirasyon na matututunan natin sa mga magulang natin eh. Ako natutunan ko nun doon sa doctor ko dati. Para gumaling ka, kung may sakit ka, ipagdasal mo yung iba. Kasi yun na lang yung least na pwede mong ibigay sa ibang tao. Tsaka libre ang prayers at lahat ng dasal binibigay lalo kung ikabubuti. Kaya, ayun, solid talaga. Pag may nanay kang nagdadasal para sa'yo at para naman po dun sa mga nanay na hindi na nila kasama ngayon, mas solid kasi may angel ka na. Ay nako, etong next na realization ko, maraming makaka-relate dito. Alam nyo mga teno, pag mana pala ang pinag-uusapan, mana, pera, kahit magkakapatid kayo, nag-iiba ang timpla. Hindi mo masasabi kasi as you grow older, tumataas yung priorities, yung ideas natin on things, plus may mga bagong taong pumapasok sa buhay natin. For example, hindi ko po sinasabing salbahe yung mga hipag, mga biyanan, or whatever. Siyempre, pag may asawa na, pag may pamilya na, mag-iiba na yung pananaw eh. Kasi may pamilya ng tinataguyod, may binubuong ganyan. Most of the time, makikita niyo yan, maraming nagkakatalo pag-usaping mana. May mga bagay kasing nakakasilaw. Kaya alam mo, ang solusyon talaga dyan, magsumikap ka. Para at the end of the day, may mana ka man o wala, kaya mo ang sarili mo. At the end of the day, hindi mo ipuput at risk yung relationship nyo as a family. Pag ang usapan na mana, ganyan. At saka mahirap kasi yung buhay pa yung parents, pinaghahati-hatian na. That's the reality of life. Tanggapin natin yan. Talagang, sabi nga, di ba, money is the root of all evil. Ganon din sa mga mana-mana. Kaya, simulan mo na lang sa sarili mo. Mahirap kasi yung, minsan nakakalimutan natin yung pagmamahala natin na sa family just because nakatuon na tayo doon sa pwede nating makuha. Hindi lang to para sa mga mayayaman, ha? I mean, para to sa lahat, kahit yung mga hindi medyo ganong kayaman, diba? Nagtalagang boxingan yan pagdating sa lupa, pagdating sa ari-arian, and even the mayayamans, oo, ibang level lang yung kanila. Kaya talagang pinaka-safe at ang pinaka-okay, magsikap ka sa sarili mo. Iba talaga yun. And also mga teno, watching that movie, na-realize ko, meron talagang isang anak sa pamilya who loves genuinely. Oo, no buts, no ifs. Alam mo yung feeling na pag wala ang lahat, nandyan siya. Or kahit may kailangan siyang gawin, kaya niyang i-bend over everything para lang mag-assist sa family, para umagapay. Meron talagang nag-iisang ganon. Pansinin nyo,
Oo, silipin sa mga pamilya ko sino, or baka ikaw yun. At walang explanation yun. Siguro yun yung pakiramdam na pag nandun na sa sitwasyon, hindi ka na nag-iisip eh. Kailangan mong gawin kasi ito yung dapat. For example, may na-hospital, may sakit, walang sasama, walang tatao. O sige, makikipag-reliebo na lang ako para ako magbantay. Hindi ko po sinasabi na yung mga anak o kapatid na hindi ganun salbahe sila. Siguro talagang may mga hierarchy lang yung priorities na kaya natin i-bend over o yung kindness natin na hindi mo kaya, hindi mo matiis. Sa tinatawag din ng pagkakataon, may mga kapatid ka na hindi pwedeng umabsent because stake yung bonus nila or whatever. Nagkataon lang na ikaw yung klase ng tao, ikaw yung klase ng anak na, hindi, sige akong bahala, gagawan ko ng paraan. Ang lungkot mag-isa. Malungkot mag-isa, malungkot magkasakit mag-isa. Minsan, nare-reflect mo yung sa sarili mo yun, paano kung ako to, tas walang tatakbo for me. And talagang may mga ganong tao, yung talagang super go sila kasi kailangan ng help. At dahil dyan, ang karugtong ng realization ko na yun, and minsan, kung sino pa yung ganon sa pamilya, sila yung less appreciated. Oo, pansinin nyo. Pero alam nyo mga te, na-realize, siguro hindi naman less appreciated, kundi, I don't know if it's a good thing or a bad thing. Siguro, dahil nasanay sila na lagi kang available. Nasanay sila na lagi kang nandyan. Nasanay sila na willing kang gawin lahat. Kaya, parang at peace sila sa'yo. Parang feeling mo lang, hindi nila ako na-appreciate. Kasi, mas hinahanap nila yung iba. Na bakit si ganito wala, bakit si ganito hindi ginagawa. Pero come to think of it, kaya nila hinahanap kasi nga wala. Pero alam mo, hindi siguro totoo yung hindi ka na-appreciate. Ako hindi naman ako naniniwala na may mga taong bulag sa kabutihan o natutulong. Siguro, may mga pagkakataon lang mga te na hindi nasusuklian the way ng kung paano mo binigay sa kanila. Pero it doesn't mean na hindi ka nila naaalala o hindi sila grateful dun sa nagagawa mo. And if you are that someone, kung ikaw yung ganon sa pamilya, magpasalamat ka kasi ang sarap ng may pusong ganyan. Ang gaan sa loob. Diba? Eto pa, common na common to. A mother's love is very sacrificial. Kasi diba, may part doon na si Guama, hindi siya kumakain ng beef. All this time ako, ang pagkakaintindi ko dahil bawal, ayaw niya. Yun pala, super favorite niya yung beef. Pero dahil may isa siyang anak na bawal yung beef, hindi na lang din siya kumakain nun. Na-realize ko kung gaano kalupit yung pagmamahal ng mga nanay natin sa atin. For sure, nararanasan niyo yun, common yun. Yung uunahin na lang nila yung mga anak nila bago sa kanila. Kahit sa mga simpleng bagay, o akala mo, hindi, sige, busog ako, kumain na kayo. Pero ang totoo, gusto nyo munang i-assure na nakakain yung mga anak niya, na okay yung family. Meron ding mga nanay na at some point, kinakalimutan nila yung pangarap nila. Kasi mas gusto nilang magbantay sa pamilya, mag-look over dun sa mga kids na lumaking maayos na mga tao. I mean, ewan ko, ang random lang na pumapasok dito sa isip ko. And again, opinion ko lang to. For example, yung mga mommies na maagang nagkaroon ng mga babies, di ba? For sure, meron silang goal sa sarili nila. Pero nung napasok na sila doon at hindi nila nire-regret yun kasi ginagawa nila yun with all their hearts and love and everything in between, di ba? Hindi na lang nila pinupursue yung pangarap nila kasi gusto na lang nila kung ano yung best para sa family. Talagang pagmamahal ng nanay. Kaya alam nyo, I think it's a different, sa ibang argument to. Pero again, ako lang to, no? Tama naman, na hindi mo obligasyon na like, pagdating ng panahon, medyo nagkameron ka. Hindi mo obligasyon na buhayin yung magulang mo o yung nanay mo. Pero gagawin mo yun out of love kasi nagkameron ka na eh. Ako lang to I mean, iba-iba kasi tayo eh. Natutunan ko rin naman to. Iba-iba rin ang sitwasyon, iba-iba rin ng mga nanay. Ang bottom line, basta nanay, mahalin nyo regardless of anything. Ayun ako, pag nagkameron ka, di ba, ang una mong babalikan, si mama, si nanay. Bawian ko siya, di ba? Sino dyan yung mga unang sahod binigay sa parents? O kaya unang sahod nilibre yung nanay. Kasi nakita natin kung paano nila tayo ginapang. Hindi naman nila ginawa yon dahil iniisip nila na, sige, gagapang ko tong anak ko. Dahil pag nagkatrabaho balang araw, 70% na sweldo niya sa akin, negosyo. Hindi ganun eh. Ginawa nila yun without thinking of anything. Ginawa nila yun out of love. Anak ko to, mahal ko to, gusto ko yung best, gusto ko hindi sila nahihirapan. Minsan nga kahit adult na yung mga anak eh. So it will not hurt you kung pagdating ng panahon, medyo kaya-kaya mo, wag mo silang kalimutan at lingunin mo sila. Kasi grabe, yung pagmamahal nila from the smallest things hanggang sa malalaking bagay, solid talaga. And lastly, mga te, isa sa pinakamaganda kong na-realize at natutunan doon, pagdas ko umiyak-iyak, is when you love genuinely, i-reward ka, higit pa doon sa gusto mo sanang makuha. Kasi diba, doon sa movie na yon, si grandson, kaya niya inalagaan yung lola niya kasi feeling niya pamamanahan siya. Parang ganun. Pero towards the end, pinili niyang alagaan yung lola niya dahil mahal niya yung lola niya. Ayaw niya mag-isa, gusto niyang alalayan till the end.
at the end of it, di ba, matagal na pala siyang pinagandaan ng lola niya. Pero that's the context nung part ng movie na yun, na it apply sa buhay. Pagka genuine yung pagmamahal na binibigay mo sa ibang tao, yung kabutihan mo, yung tulong mo, hindi ka man ma-reward ng milyon o mamanahan ng mansion. God will always reward you in ways that you can't imagine. More than what you prayed for. Kindness begets kindness. Oo, kung ano yung kabutihang binibigay mo sa iba, may paraan ng universe at si Lord na ibalik sa'yo. Basta genuine ka lang, true ka sa sarili mo, yung kung kaya mong tumulong ka. Iba yung balik. Lalong-lalo na sa pagmamahal sa pamilya. Kaya talaga, minsan, gawin mo lang kung ano yung tama, kung ano yung mabuti. Huwag mong isipin kung ano yung what's in it for me. Kasi bukod sa kagaanan ng puso, tsaka yung tulong na mabibigay mo, yung pag-aalaga na mabibigay mo, for sure, may reward na mapupunta sa'yo. At tsaka alam nyo, na-realize ka lalo if you tend to someone na sickly, na medyo aging na, lolo-lola natin, parents natin. Ang sarap mag-ambag sa buhay nila, na yung papunta na sila sa takip silim ng buhay nila, like we never know, di ba? Pero ang ibibigay natin sa kanila is yung pakiramdam na they are loved, na yung lahat ng pagod na binigay nila, lahat ng pagmamahal na binibigay nila, worth it nung papunta na sila sa panahon na medyo papahinga na sila, di ba? Ang sarap lang, pagka lahat ng pagmamahal na binibigay mo, talagang pure. Ang pinaka-point talaga na hanggat nandyan yung mga taong mahal natin, family, friends, whoever, mahalin natin sila ng mahalin. Kasi lahat naman tayo doon pupunta di ba? At the end of the day, hindi naman bibilangin kung anong yaman yung meron tayo kundi kung ano yung na-contribute natin sa buhay ng bawat isa, yung kabutihang nabigay natin, tsaka yung life natin, kung gaano ba natin in-spend yung buhay natin, di ba? So yun, enjoy life, be healthy, love one another. Ayun, manood pa tayo ng maraming pelikula. Nakaka-exercise ng puso. Binelo ko po yung sarili ko bago ko panoorin kasi nakikita ko nga yung reviews. Pero napanood ko siya, ang sarap. It's a life's reminder, heart's exercise, sobrang okay. So, yun mga yun yung mga realizations ko dun sa movie na How to Make Millions Before Grandma Dies. So, hindi pa nakakapanood. Hindi pa ako producer pero gusto ko pong panoorin nyo. Oo, daming makaka-relate. At saka nakaka-exercise nga ng puso. Every once in a while, magandang pahinga yun, yung manood tayo para makapagnilay-nilay tayo. Maraming salamat at nakipagkwentuhan kayo dito sa aking review. Anyway guys, gusto ko lang din pong i-share sa inyo na nasa podcast na po kami ng kuya ko. Ang title po nun, In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Pinag-uusapan po namin doon ang mga bagay-bagay na common na pinag-uusapan. Oo, baka makarelate po kayo, hanapin nyo lang po yun sa Spotify. Ina-upload ko rin po yun sa YouTube and sa Facebook. Feel free din po to comment kung ano pa yung mga bagay na gusto nyo pag-usapan natin. Maraming salamat guys. And sana nagkaroon tayo ng magandang realizations at magkaroon tayo ng masarap na tulog araw-araw. Lalo ako ngayon. Higa na ako sa favorite bed ko, Salem bed. Salem bed! Oo. Mag-contribute po tayo ng magandang pahinga para magkaroon tayo ng payapang isip at puso. Ayan. Maraming salamat guys. Siyempre, wag niyo po kalimutang i-follow sa lahat ng social media accounts ko. On YouTube, of course, Almira Shil. Facebook page, Instagram, X, Almira Shil. And sa podcast po namin In the Right Corner with Kuya Dwayne and Almira Shil. Ayan. Maraming salamat guys. Be safe, love one another, and of course, this is saying spread kindness. Bye!